Ang title niya ini is Living as Covenant Keepers. Ingna imong tupad, dapat mahimo kang covenant keepers. Si Lord, why problema sa side ni Lord? Pag siya ang maghimog kasabutan, matinud-anon gyud ang Ginoo. Amen? Di kita kalimot, ana. Ang atong Dios mao ang covenant-making God. Siya ang covenant-making God and covenant-keeping God. Duha ang iyang karakter. Siya ang tigmugna sa covenant ug siya pod ang tigpatuman sa covenant. Dili mo sugot si Lord nga mapakyas ang iyang plano alang kanimo. Amen? Sa Genesis 17 verse 7, I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come, to be your God and the God of your descendants after you. Igsuon, kay bulungan kayo, nga ang Diyos nga katabi, kay istorya ni Abraham, kay istorya ni Isaac, ni Jacob, ni Moses, nilang David, kaniadto, ang Diyos nga kaistorya sa mga propeta sa Old Testament, karon mao gihapon nga Diyos ang atong katabi, ang atong giampuan, ang atong gisimba, ug atong gialagaran. Amen? Kay bulungan kayo, kay pila na ka generation ang nanglabay, pero niya gihapon, nag-exist gihapon ang katawhan sa Ginoo. Amen? Nangamatay na ang mga tao nga gikan sa Egypt nga naglawig, nag-exodus. Gikan sa Egypt ngadto sa land of promise, Canaan, igsuon. Nangamatay na to sila tanan. Abi na tog nahurot na puo na ang tanang mga katawhan sa Ginoo. But wala mahurot ang katawhan sa Ginoo. Nagkaanam o kadaghan ang katawhan sa Dios sa tibuok kalibutan. Halos tanang suok sa kalibutan igsoon naanay gospel o naanay mga Bible believer Christian, mga katawhan sa Ginoo. Palakpakan na to si Lord niana. Ayaw kalimot ani, dili mo sugot si Lord nga ang imong tibok pamilya di maluwas. Gusto ni Lord nga ang tanang membro sa imong pamilya maluwas. Maunay iyang covenant. But, sa side na ni Lord, ikaw man ang giuna pagluwas ni Lord sa imong pamilya. Imo na bang nasyeran? Imo na bang nawalihan ang imong tatay ug nanay? Imo na bang nasyeran ang imong mga magulang ug mga manghod? Iyaan o guyuan? Imo na bang nasangyawan sa pulong sa Ginoo? Doon ay isa ka tao, igsuon nga ni duol nako, kay mo lagi, kuha na siya, nagpahibaw nga ang iyahang lulo namatay na. Una kina kong pangutana, imong lulo, imo na batong napadawat? Imo batong giwalihan sa pulong si Ginoo? Ningon siya, wa gito makadawat, pastor. Kay daugon magunta sa kaulaw, kaikog, daugon ta sa kanabang kataha nila. Igsoon, sultihan ko ikaw. Ikaw ang giuna sa Ginoo, pagluwas, para gikan nimo masangyaw ang pulong sa Ginoo. Amen. Ayaw tuguting nga napa kay parents nga wa nimo masangyawi sa pulong sa Dios. Siyari siya sa gugma sa Ginoo. Amen. Kay ang kinabuhi sa tao sa kalibutan, lumalabay lang. Wa ta kahibaw kanus ani sila pangkuhaon sa Ginoo. Even kita wa ta kabalo ana. Ang pinakaimportante, matuman ang covenant sa Ginoo for salvation. Ang covenant ni Lord sa kaluwasan, ang partner ni Lord niya na, ang kasabot ni Lord, kita. Amen? So dapat mahimot ang covenant keeper. In Hebrews chapter 8 verse 10, atong basahog kusog, this is the covenant I will establish with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their minds, write them on their hearts, and I will be their God, and they will be my people. Ang covenant kaniadto gisulat siya sa tablet of stone, bato ang gisulatan. Mao to'y gitawag og hard copy. Hard gyud kayo to kay bato gud. Gikan sa bato na himong scroll katong basahon nga nilukot. Ang makabasa ato mga pari ug mga propeta, nilukot pa to. Pero naglabay ang mga kapanahonan, doon ay naghimo na
compile sa tanang nilukot nga sulat sa mga propeta. O gihimo kini siya nga biblos. Mo nang gitawag na tog many books Bible. Mo na ipasabot og Bible. Many books. Perting daghanang mga libro. Giipon, giusa. Mo nang Bible. Naana dito ang Old Testament o New Testament. Mo na lang kanang Biblia nga atong mapalit sa bookstore. So, naanay mga lalis na ang uban gikan sa bato, pag-translate, na may transition nga nahitabo. Pag abot nga to sa nilukot, nagreklamo ang tigbit-bits batong anong ang Biblia nahimo mang nilukot. So, kay namang gyoy gitawag na tog transition. Pag abot na po sa Biblia, katong libro na gyud, nagreklamo na po itong naglukot, katong naay nilukot nga mga basahon nga, nganong gihimo naman po ng libro? Karon, nagreklamo na po itong naay Bible, katong naay libro. Kaya nga naman, ang Bible na nasa imong cellphone. Amen. Ngano naman po ng katong Biblia nga ablihon karon, kahig-kahigon naman. Ang uban, nagreklamo na gyud. Nga naman, di na gyud magdagan hinuon, di na mo upig Bible. Kay nagsalig naman sa PowerPoint. Kay naa naman diri sa ato ang atubangan. Dako makaitag screen. Mao nang di na tagadahan mo ukab og Bible. Pero sultihan ta mo. Mabato man na, malinukot man na, ma-Bible man na nga katong libro or naana sa app sa imuhang cellphone nga Bible. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, mas labaw pa ni ka-high-tech sa imuhang cellphone. Kay gusto ni Lord ang iyang pulong masulat. Asa isulat? Sa imong kasing-kasing. O asa niya ibutang ang iyang balaod? Sa imong utok, sa imong huna-huna. Bisag unsa pa ka-high-tech, o sa panang imong gipangbasa diha, hangtod dili na siya matranslate ngadto sa imong hunahuna o kasing-kasing, mga kaigsuunan, dili pa totally ma-establish ang covenant sa Ginoo. Amen. So ang pinaka-importante dire, dili ni lalis mahitungod sa bersikulo. Magunsa man ang daghang kag bersikulo, pero wa gihapon masulat sa imong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo. Amen. Gusto ni Lord nga ang iyang balaod mabutang sa atong hunahuna, dili nato malimtan, ug masulat sa atong kasing-kasing nga ato yung sundon, ug ato siyang ilhon. Siya ang atong Dios, ug ang Dios mo ingon, ikaw ang akong katawhan. Kamo ang akong katawhan. Amen? Maunay gi-establish nga covenant sa Ginoo. Doon ay mga challenges igsuon. Nganong ang tao dili makakip sa iyang covenant. Nganong ang tao masipyat mangyud. Nganong dili mangyud ang tao makasunod sa sugo sa Ginoo. Katong kanta ganina ba, for how many times you pick me up? Pila ka higayon imo gyud kong aswaton. Kay ngano man daghang higayon sa atong kinabuhi nga mapakyas gyud ta. Ngano kaha? Kay dunay gitawag na tog challenges to covenant living. Number 1, temptation. Kinsa diri mo angkon nga naay mga temptasyon sa imong kinabuhi. Hallelujah. Imbis mo basa kag Biblia, ang tupad sa apps nga Bible kay F man F. Unsa may unahon or katong Messenger. So unsa may unahon nimong tuplok inig bangon nimos buntag. Ha? Ang chat yun. Imong tanawon na nag-reply na si Ron si crush na ko ron nag-reply na ron. Bilin biya kog note niya. Sure gid ko nag-reply na ron. So ang unang tuslok ko inig bangon sa buntag imbis kay ang B Bible, ang F or ang Messenger. So unsay nahitabo? Natintal na pud ta. Daghang kay mga temptation. Ikaduha, tendency to forget. Gawas nga matintal ka, daghang panahon nga limtanon pug kaayo ta.
kuhita imong tupad, ingna siya asa imong sudlay. Asa imong sudlay. Sige, pakita sudlay nara sa imong ulo. Dagang panahon, musod ka sa imong kwarto, moingon ka, unsa ganito akong kuhaon? Oh. Ngunaog ka nga to sa silong, unsa ganito akong kuhaon, no? Kalimot ka. Igsuon, naagyut tay kaliwat sa pagkalimtanon. Sika imong tupad, ikaw na. Kay, klaro man kaayo, moingon ko, unsay topic last week? Moingon din ka, basta nindot. Nindot ito? Oh, nindot. Unsay title? Basta, nindot ka ito. Igo ra kami yung nindot. Kay nga naman, ang tendency, makalimot yun ta. Amen? Ingnay mo tupad, ayaw pagtiniguang. So, tendency to forget. Letter T, tiniguang. Ayaw pagtiniguang sa pag-alagad sa Ginoo. Number 3, trends of the world. Sundog-sundog po ka sa uso sa kalibutan. Kung unsay uso sa kalibutan, kung unsay gisulti sa Facebook, kung unsay gipost dito, mutuo po gadayon. Bisag deception, bisag bakak, mutuo po gadayon. No? Labi na katong mga nag-follow og mga page sa Facebook nga against sa tinuod nga gisulti sa Bible. Sigag sunod ana, hangtod na negative na hinuon ka. Igsuon, pag mag-trending na sa kalibutan, ayaw na siya sa ligi. Ug ayaw anak sunod-sunod kung unsay uso sa kalibutan. Kana bitong uso sa kalibutan nga sa una, among naabtan, ang among kasunay sa una, iniglabay nimo, tanang kandila mapaong. Kasuhay mo anak kanang kasunisa, tanang kandila mapaong. Oh. Ang tawag ana niya, bell bottom. Unsam nang ambil ha? Bell bottom di ay, unsam nang bell? Mura ba kampana ba dito sa ubos gaana? So iniglabay nimo tanang lampara dito mapahong. Ibuki sa tutuanan labay. Hangin man. Ay kamo di kay ang iyang kasunis bukad kayo. Agoy pag-abot sa kapanahonan, nahimo naman pong baston. Ha? Nabali na po. Ang bukad to na sa ibabaw na ang ubos parte na pong gamaya. Hantod ni abot ang panahon nga straight cut. Ano na sad? Hantod ni abot na sad ang slim fit. Amen. Bisa kung saon, igsuon nimo og pa slim fit. Niwang magkayo ka, di gyud mo fit. Advantage ang mga dagko-dagko. Amen? Karon, nagsugod ng slim fit, agoy ni uso naman po ug balik tong mga dinagko. Gikan sa ubos hangtod diri sa taas, dagko naman po tanan. Wa na tay choice, ani. Mosunod na ba ko? Ha? Naanay niingon ako, Dad, ang uso karon mao na ni. Nakunahon ako, musunod baka ako aning usuha, no? Igsuon, ang uso, pausab-usab. Bahalag magsige na silang pauso sa kalibutan, basta di ka makalimot sa imong covenant ni Lord. Number 4, time misused. Wala na takakip sa atong covenant tungod kay ang atong oras, atong panahon, ato ang ginausikan. And lastly, trust issues. Nagduha-duha na ta, o di na ta mosalig. Ang atong pagtuo ni kunhod. That's why, ang atong covenant living affected. Wala na ta mahimong covenant keeper. In Judges chapter 2, 10 to 12, or 10 to 13, ato ning basahon. Ready? After that whole generation had been gathered to their ancestors, another generation grew up who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. Verse 12, they forsook the Lord, the God of their ancestors who had brought them out of Egypt. They followed and worshipped various gods of the peoples around them. They aroused the Lord's anger because
they forsook him and served Baal and Ashtoreth. Unsay nahitabo? Gikan ni Moses, kinsay successor? Uy, wa katubag. Kinsay sunod ni Moses? Si Joshua. Hallelujah. Gikan ni Joshua, kinsay ni sunod? Wala na. Perting ninduta ang dagan, promised land. Pag-abot nila sa promised land, dato na sila dito. Nindot na ilang kahimtang. Dito sila sa Egypt, igsoon grabing lisura. Paglabay nila nga to sa disyerto, gatuyok-tuyok sila dito 40 years, grabing lisura, init kayo. Luoy kayo mga Israelites. Niagi sila gubat. Gifight nila, ang first nila nga gikanker, mao ang Jericho Wall. Grabing lisura. Kay dapat tanan wa gyoy kuhaon diha. Tanan, halos tanan gikanker nila mga igsuon. Pag abot nila sa promised land, iyahay na sila ang kunay dito sa mga balay, sa mga pananom. Grabe tambukas sa mga pananom dito. Land of promise. Flowing with milk and honey. Tungod sa kadagaya, tungod sa kaabundansya, ang mga tao, nag-iyahay na, naglain na si Joshua, naglain na si Caleb. Si Caleb, nagpabukid si Caleb. O ang uban pa nga mga sundalo, naglain, nanguli na sila, namuyo na sila silang tasatag sa kapanimalay. On sa isulti sa pulong sa Ginoo, after that, the whole generation had been gathered to their ancestors. Another generation grow up who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. Unsay nahitabo? Wala na sila makaila sa Ginoo. Og ang nahitabo nila, nangalagad na sila og laing Dios. Pareha nato ang nasod nga Pilipinas, gitawag og Kristiyanos nga nasod. Christian country. Pero kung musulod ka sa mga simbahan, igsuon, sa Pilipinas, perting daghanang mga idols. Pasensya higamay. Ako Roman Catholic pud ko. Pagkadaghan namo og mga ribulto og larawan sa amo ang balay. Ang among giila, Hesukristo gihapon. Pero mahibog, may dili man masangpit ang ngalan ni Hesukristo. Daghan pa mang mga ngalan sa santos ang among sangpiton, usa pa may makaabot sa ngalan ni Hesukristo. Dunay deception nga nahitabo. Kaniadto, isa ra gyud ka Dios, gisulat gina sa Exodus 20 igsuon. Bawal kang mag-worship any idols, images, or even mga larawan unsay dagway sa mga creation nga nasa langit. Hallelujah. Bawal na siya. Dili pwede igsuon nga imo ng kuliton o imong ibutang nganha sa imuhang kwarto. Diyan lang sa ubos na. Dili na pwede. Ngano man? Kay ingon ang Bible, ingon ang Ginoo, ako ang Dios nga abubuhuan. Silutan ko ang tanan nga nagayukbo ni ini gikan sa unang kaliwat ngadto sa tulo og ikaupat nga kaliwatan. Pero unsay nahitabo mga kaigsunan? Hard ni siya nga truth. Pero mauni ka matuoran. Nganong isa sa hinungdan nganong lisod, nagkalisod ang atong nasod nga Pilipinas. Tungod kay bisag gitawag tag Kristiyanos, pero dili si Kristo ang una natong gisimba sa atong kasing-kasing. Bisag kahibaw ta nga dunay Hesukristo nga atong manunubos kada Disyembre
gisaulog nato ang Pasko. Pero walay direct nga worship ngadto kang Hesukristo. Mahibulong lang ka, inig-abot sa Enero, igsuon, na napoy lain nga simbahon. O igipaila na punta nga kini siya mauni ang batang Jesus. Kung batang Jesus pa na, nganong lain man ang ngalan? O nganong wa naman lang nag-iipon diri sa December? O tungod kay gikondisyon ta igsuon, sa gitawag na tog religion, mutuo na lang punta. Ug mao na hinungdan nga lisod kaayo ta pasabton mahitungod og covenant. Pero sa dihang naka-encounter mi sa Ginoo, gikan sa akong magulang, akong mga ginikanan, salamat sa Ginoo gipang-remove ni sa amo ang balay. Ginatangtang ni sa among mga balay kining mga images. After adto, nabayaran na namong mga utang. Pila na to katuig nga mga utang sukad pa sa akong lulo ug lula. Nangatangtang. Nanga-remove. Kay ang Ginoo gustong mo panalangin sa iyang katawhan. Dili ta magbaton og laing Dios, gawas sa atong Dios, sa Dios sa Israel. Amen? Mauni na hitabo nila. Imbes nindot na ilang kahimtang promised land na God. Unsay nahitabo nila? Na-appeal na pud sila, nabihag na pud sila sa laing mga nasod. Ug maunang dunay Book of Judges. Unsa nang Book of Judges? Nag-raise up ang Ginoo og mga warrior og mga savior sa ilang panahon. Kay ang mga Israelita hilabihan kabadlungon. Gitudluan sila 5 gud ka libro ang gisulat ni Moses. Almost 5 books ang gisulat ni Moses. Pero wa nila subaya og sunda. Nangalagad na po sila balik ngadto sa lain nga Dios. Ug mao nang nahimo silang tinunglo. Ug bantayanan sa atong panahon karon. Kinahanglan masayod ka. Mahibong siguro ka nga, nganong wa man matubag akong pag-ampo? Grabe naman, naghatag naman ko gikan ng pulo, naghatag naman ko ani. Igsoon basig naa kay idols. Naa pa kay habak. Basig naa pa kay mga yam-yam diha, mga librita. Igsuon, sultihan ko ikaw, sakit ni nga kamatuuran, but mga babag ka na sa covenant, sa terms and condition, mahitungod sa covenant sa Ginoo para nimo. Amen. So ano sa nitabo diri mga kaigsunan? Kalimot sila. Nag-worship na sila og lain nga Dios. Nakalimtan na nila ang tinuod nga Dios sa Israel. So karong kabuntagon, ato ning paminawon og maayo. Unsaon nato how to live as a covenant keeper? Unsaon nato nga magkinabuhi kita nga kamaog yutang musunod sa kasabutan sa Ginoo sa atong life. Number 1, practice obedience. Unsay sulti sa John 14:15? If you love me, obey my commandments. Kung tinuod ta nga dunay covenant sa Ginoo, love yun nato ang Ginoo. Amen? O tungod kay love nato si Lord, this is our covenant bonding, covenant relationship. Love nato si Lord. O say next, kung love nato si Lord, naatay obedience. Sultihan ko ikaw, dili man imo ma-perfect ang imong obedience. Bansaya lang, practice-practice na. Sa una, igsuon, naana mo ko'y trabaho. Pagtrabaho na ko, wa pa gani ko nahuman sa akong OJT, absorb na ko, gipromote na ko as supervisor. Pero tungod lagi kay di man ko faithful sa tithes and offering, bisag kapilan ako gipromote, mahibong ko, nganong kulang maghihapon akong kwarta? Nganong makaloon pa maghihapon ko? Tungod kay, dili man ko kabalo mo obey sa command sa Ginoo. Why question? Anak ko sa Ginoo, love ko ni Lord. Sung leader ko sa una,
kuan ko mo tukar po ko. Ginagmay nga keyboard, mo gitar sad ko. Muwali pud ko. Isa ko sa speaker sa una, youth leader, chairman sa youth. Pero, nahibong ko nganong sa pangwarta nga bahin, unong lisod man gihapon ko. Leader naman unta ko, Lord. Nangalagad naman ta ko nimo, Lord. Pero naay area sa kong kinabuhi, wa na ko gi-obey. Mao nang dili ta makakinabuhi, di ta kakadawat igsuon sa benepisyo sa covenant. It's because wala na to gina-practice ang obedience sa atong life. But salamat sa Ginoo, ikalima na ro nga Sunday, nakakaton na gyud ta pag-obey sa Ginoo. Amen? If you love me, ingon si Jesus, obey my commandments. Tanawa in 1 Samuel 15 verse 22, obedience is better than sacrifice. Sa James 1:22, be doers of the word, not hearers only. Sa Deuteronomy 5:33, walk in obedience so you may live and prosper. Aron ka mabuhi ug aron ka moasinso, aron ka muuswag, kinahanglan na ay obedience sa imuhang life. Sultihan ko ikaw, igsoon, every Sunday na ito nagiskutan, obey the Lord, obey the Lord, obey the Lord. Pero, murag halos na ta mabungog sa word nga obey the Lord. Pag dili gyud ta mo practice og obedience, di gyud na mo epekto sa atong life. Kanunay lang tang maglaway sa mga nagtestify, gibless na sila ni Lord, nindot na kailang kinabuhi. Ngano man, wala sila mahadlok, murist sa ilahang mga decision just to obey the Lord kung unsay command sa Ginoo. Amen. Ang atong covenante, mura ni siya og computer. Ang computer, doon na mga keyboard diha. Kada tuplok ni mo diha, maoy mo manifest sa screen. Amen. Pag muingon ka diha, delete, igsuon, unsay mo mapurma dito sa screen, ma-delete pod. Kung mubutang ka dito, copy and paste, pag tuslok ni mo, ma-paste po na dito, mapurma po na dito. Mura na siya o computer ang imong life. Kung imuhang i-obey ang command, mao'y mag-manifest sa imuhang life. Pagpaki ang Ginoo. Mao na number 1, practice obedience. Number 2, prove your loyalty. Kinsa mangyud ka or asa mangyud ka dapig. Kinsa mangyud ang Dios nga imong gialagaran. Ikaulaw ba nimo ang Dios sa imong trabahoan, sa imong negosyo? Ipaila ba nimo, i-promote ba nimo ang Dios nga imong gialagaran? Or pariha ka atong mga disciple ni Jesus, halos silang tanan namiya ni Jesus. Pag abot na sa dakop, gidakop si Jesus, grabe. Gisulti na to sa Ginoo daan. Nga naay tao dito nagplano na nga mo betray, mo budhi ni Jesus. Og natinuod gyud. Si Pedro naingon siya, pasalig-salig siya. Kung naay manghilabot nimo Lord, muagi pa na nako. Ingon dayon si Jesus, draw. Ay na lang kong sultihi ana. Inigtuktugaok sa manok. Katulo na ko nimo gilimod. Amen. Nawala ang loyalty. Murabag ang leader ato sa disciple ni Jesus, ang pinaka-loyal nito si Pedro. Pero si Pedro mooy ikaduha nga ni betray ni budhi igsuon ni Jesus. Wala niya ma-prove ang iyang loyalty. Proverbs 20 verse 6 nag-ingon, many claim loyalty, but who truly walks it out? Daghang mo ingon nga ako Kristohanon. Ako anak sa Dios. Pinili ko nga tao sa Ginoo. Nindot kayo na nga declaration. But kinsa gyud ang tinuod nga loyal? Kinsa gyud ang tinuod nga musunod sa mga lakang nga gustong ipasunod sa Ginoo? So dili lang practice obedience, but you need to prove your loyalty diha sa Ginoo.
1 Kings chapter 8 verse 61. Atong basahog kusog. Let your heart be fully loyal to the Lord. Psalms 18 verse 25. To the loyal, God shows Himself loyal. Matthew 6:24. No one can serve two masters. Ayaw kalibog. Gisulti ni Jesus diri sa Matthew chapter 6. Pwede gyud ta malipat. Mo-serve kag kwarta or mo-serve kag Ginoo. Sa atong panahon karon, dali na kaayo. Perting humuka sa ilong nato mga isuon. Labi nag-eleksyon. No? Tungod sa kalisod, mingon ni ka, bahala ni, kwarta bitaw ni sa gobyerno. Unya, inigbutar ni mo. Kinsay dako, mo po imong ibutaran. Walay klaro, paling-paling ta, mabayran na tagkwarta. Pero ingon ng Bible, no one can serve two masters. May buong siguro mo anong every Sunday ginabalik about na ay giving. Because gusto ni Lord nga dili kwarta ang maghari sa atong kinabuhi. We need money, but dapat ang mag-reign sa atong life si Jesus ra gyud. Amen? Si Jesus ang atong agalon, siya ang atong master, mga kaigsuonan. Pagpaki ang Ginoo. Practice obedience. Prove your loyalty. Number 3, pursue holiness. Leviticus 20 verse 26. Set apart, walking differently from the world. Imong iset apart imong life nga pinasahi gikan sa uso sa kalibutan. 1 Peter 1:15-16, be holy as He is holy. Hebrews 12:14, without holiness, no one will see the Lord. Amen. Kung gusto tayo isuon, makakitag manifest presence sa Ginoo, magmilagro ang Ginoo sa atong kinabuhi, dapat magbalaan kita. 2 Corinthians 7 verse 1, perfecting holiness out of reverence for God. Naani diri sa Bible, kinalan i-pursue na to ang pagkabalaan. So dili enough mga kaigsuonan nga nangalagad ka. Kay daghang nangalagad ron. Doon ako'y kaila igsuon nga sa Kristan. Wa gyud kunoy Domingo nga absent siya sa church. Naagi siya kanunay. Pero sulti pa niya nako, kada human nila og simba, human nila serve misa, adto sila sa luyo mag-inom. Ningon ko, pwede din na dito luyos kumbinto na dito ang inuman. Ningon po siya, ang pare po kay mo inom man po. Hindi ko magwali kay mag-inom, sila man na grupo ha. Hello. Igsuon, diri sa atua. Naningkamot tangal dili ingon ana. Mao nang kung naay mga leaders nga nag-compromise. Uban sa grasya sa Ginoo ato ginang badlongon, wala na to na ginatolerate. Ngano man makababag na sa atong covenant atubangan sa Ginoo. Amen. Gapray ta nga kini nga whole church mahimong holy. Ang ato ang gitawag ni siya habitation of God's presence. Kini nga place dapat balaan ni nga dapit. And we need to practice and pursue holiness. Kay nga naman, mao ni atong respeto. Nagyukbo ta sa Dios nga balaan. Amen. So, tulo na kabutang, practice obedience. Aron makip ni mo imong covenant. Kasi sunod, prove your loyalty. Ayaw ikaulaw ang Ginoo. Siya imong agalon. Ikatulo, dapat i-pursue nimo ang holiness. And lastly, mga igsoon, number 4, proclaim His grace. Inay mo tupad, proclaim His grace. Kadto ganina, practice obedience. Kapila man ta mapalpak adto eh. Lord, di na gyud ko mo usab, Lord. Pagkataod-taod, usab na pod. The more nga sala imong buhaton, the more pod nga guilt ang mo pag mag-abot sa imong heart. Mao nang moingon ka, di na lang ko mong tuman, Si Piat manggihapon.
Palpak ka sa number 1, practice obedience. Number 2, prove your loyalty. Usa na katugtugaok sa manok. Nang huyab pa gani ang manok, gilimod na nimo si Lord. Wa pa katugtugaok. Palpak na pod. Number 3, samot. Pursue holiness. Sayop na pod. Kasala ka sa imuhang pananaw, kasala ka sa imong nadungog, sala ka sa imong gibati, sa imong pangunahuna, imong binuhatan, pabalik-balik. Moingon ka, wa naman ko'y lusot, ani oy. Tanang gisulti ni pastor, wa ko kapasar. Practice obedience, wa kapasar. Prove loyalty, wa gihapon kapasar. Pursue holiness. Tumas. Samot. Wa gihapon kapasar. Amen. Kanang kubinan nga gisulti ni pastor para ra ginas mga tarong. Ako di man ko tarong. Sila na lang ana. Number 4. Amen. Ano say number 4? Proclaim His grace. Ephesians 2 verse 8. For it is by grace you have been saved through faith. Kung mapalpak ka sa imuhang obedience, kung mapalpak ka sa imong loyalty, kung mapalpak ka sa imuhang pagpuyo in holiness, still, imuhang i-proclaim, imong isulti ang grasya sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Ug mobalik ka ani nga verse, Ephesians 2 verse 8. Wala ko naluwas pinaagi sa akong binuhatan, naluwas ko pinaagi sa grasya, pinaagi sa akong pagtuo kang Ginoong Hesus. Why binuhatan? Kay kung binuhatan kitang tanan diri, mapakyas. Kung ang covenant igsuon, always magdepende sa imuhang binuhatan o sa imong accomplishment o sa imuhang mga gitawag na to igsuon o achievement. Sultihan ko ikaw, dili tanang ni graduate na ay ribbon, na ay medalya. But ang pinakanindot nga mensahe sa graduation, bisag wa ka masabungi og medalya, wa ka matauri og ribbon. Ang pinaka-importante, naabot ka na nga level. Og moingon, mudeklara ka sa imong kaugalingon, not by works, Lord, but through your grace. Pinaagi sa imong grasya, Ginoo. Kung unsaon nimo nga mahimo kang covenant keeper, take note ani. Let us practice obedience. Let us prove always our loyalty. Let us pursue holiness. Di ta mo pursue diri og perfection. Pursue holiness lang. But kung mapakyas ka aning tulo, ayaw kalimot. Still, imong i-proclaim nga dunay grasya ang Ginoo, nga bisag kapila ka masayop, bisag kapila ka masipyat, mubangon gihapon ka, wa ka ni bangon tungod kay perfect ka, ni bangon ka tungod kay dunay Ginoo nga puno sa grasya, nga nagsapuang nimo og nagpabangon nimo. Amen. Sa ikaw nga bata pa ka, kapila man ka nagdagma, lipay kayo imuhang mama, pagkahimugso nimo, porting lipaya. Tanang lamok og lagong langaw, isuon, dili na pwede mo tugpan nimo, palangga kay ka. Behave kayo ka, kay di pa magkakalakaw. Paglakaw na nimo, igsuon, o pag sunod na nimo ka ng kabat, kamang, gitudluan ka sa imuhang papa, imong mama, lakaw. Gunitan kas kamot. Unya, buhian kag kalit. Mupakpak na yun ang membros pamilya. Yay! Kalakaw na akong bata. Lipay kayo. So, ang imong kalipay mo, kay kalakaw na imong bata. Karon pagdako sa imong bata, di na po ka malipay kung magsigig lakaw imong bata. Amen. Dako naman siya. Di naman mananghid noon. No? Nanguyab naman, nakauyab naman. At to na, magtago-tago na. Muingon na po ka, why lakaw? Muingon ang imong anak, si Papa,
Mo'y nagtudlo na kog lakaw. Karong nakalakaw na ko. Pug nga na po kumulakaw. Nga naman, kay kada lakaw, sipiat naman po. Sa iyo naman kamo uli. Sa iyo, buntag. Ha? May buong na lang. Patulgon na lang ang ginikanan. Lukso da is bintana. Adto pag is bintana. Butang-butangan pag yung unlan dito, mo ni ulo, mo ni lawas. Aron ingnon nga naa dito. Pero wala dito, oy. Nilakaw. Kapila man na nimo ginabuhat. Kapila man ka nag-promise. Pila naman ka New Year's resolution. Parang muingong ka, magbago na gyud ko. Grabe ka mo kanta nga bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi. Hangtod, giusap na lang nimo, bag-ong tuig, nanagan ang tangkig. Giilisan na lang nimo lyrics. Kay nga naman, dili man gyud mausap imong kinabuhi, di man mabag-o imong kinabuhi. Amen? Karon, grasya sa Ginoo. This church is the manifestation of God's grace. Dios siya sa kubinante nga gipadayag pinaagi sa iyang grasya o kaluoy. Romans 5:20-21, where sin increased, grace increased all the more. Pakpaki ang Ginoo, anak. Abi nimo ang sala maoy ni dako, mas dako pa ang sala. Pero kung ang sala mo tubo, mas mo dako pagyod ang grasya sa Ginoo. 2 Corinthians 12 verse 9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ningon si Pablo, katulog yung ko kay gayon nag-ampos, kinukuhaan na ni Lord, kuhaan na ni. Ningon ng Ginoo, anak, ang akong grasya, my grace is sufficient for you. Igo kayo akong grasya alang kanimo. Og ningon si Pablo, ningon ani din no? Dili nako ma-perfect, pero ako lang i-declare, kada higayon nga ako mapakyas, ang grasya sa Ginoo, supisyente, perfect kayo in times of my weakness. Kinsay makarelate diri mga kaigsuonan. John 1 verse 16, from His fullness, we have received grace upon grace. Nganong giingon man diri, from His fullness we have received grace. Nganong man giingon diri, we have received prosperity, we have received success, we have received reward. Nganong giingon man diri, from His fullness, sa kadagaya sa Ginoo, sa kinatibuk-an kahupnganan sa Dios, gikan niini nakadawat ko grasya o gikan niini nga grasya from grace, from this grace to grace. Nganong niingon man ang pulong sa Ginoo? Ngano? Kay dili nimo pwedeng matuman ang kinatibuk-an nga sugo sa Ginoo pinaagi sa imong kaugalingong paningkamot. Always gini siya magsukad diha sa grasya sa Ginoo. Igsuon, why laing nakailaog nakaswito sa imuhang life? Kamong bana, kamong asawa, kamong mga anak nga naa diri. Why laing nakailaog nakasayod kinsa ka? Why laing nakaihap og pila nakakapakyasan og sala ang imong gibuhat? Ang sala sa tago, ang sala igsuon nga imong gilimod. Why nasayod anak gawas sa Dios nga imuhang gialagaran. But nganong ni apakahangtod karon? Nganong karon igsuon musimba gihapon ka? Nga naa man ta kay tinaguan nga sala, dili man ta kaangayan. Palpak ka sa pagpractice sa obedience. Napalpak ta sa pagprove sa atong loyalty. Makalimot ta pagpursue sa holiness ni Lord. But this number 4, igsuon, gusto sa Ginoo makasabot ka niini.
Ang grasya sa Ginoo naghulat alang sa katawhan sa Ginoo. Every time makaila ka sa grasya sa Ginoo, musamot kag kaduol sa iyang presensya. Kung makaila ka sa grasya sa Ginoo, musamot ka og kapsikit sa iyahang dughan ug magkaanam kag kalayo sa sala. Pero makalimot gani ka sa grasya sa Ginoo, musalig na dayon ka sa imong kaugalingon. Ug moingon dayon ka, wa na ko'y hinungdan, wa na ko'y pulos, wa na nilami akong kinabuhi, di na ko takos nga leader, di na ko angayan. Nganuman, ginabase nimo ang imong covenant sa imong perfect nga performance. But sulti pa sa pulong sa Ginoo, God is faithful. Gikan pa sa Old Testament hangtod sa New Testament. 1 John 1:9, if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. God keeps promises despite human weakness. Amen? That's why gikanta nato to ganina. Praktiso nato ning upat. Practice obedience. Let us prove our loyalty. Let us pursue holiness. And once again, let us proclaim the grace of God. Kung moingon ko karon kakabuntagon, kinsa diri sukad sa Enero hangtod karon nga adlaw, karon nga date, wa nakasala. Mo'oy unang mubarog. Sure gyud ko. Way isa ninyo mubarog nga mingon, perfect ko pastor. First quarter pastor, perfect gyud ko. Way sipyat. Amen. Pwede? Asa na ito ang keyboardist? Ato ang singer? Kining tulo, muna itong buhaton. Saka daw itong na-perfect ba? January to March. Nahuman na itong first quarter. Na-perfect ba na ito? January 1, isaad ba kas Ginoo? Di nagi ka mag-usab. New Year's resolution. Kumusta? Na-perfect ba nimo? Why isa diri? Pastor, kanang covenant. Ayaw na lang na, pastor. Lisod yung kain na, pastor. Sultihan ta mo, ang nakasabot sa grasya sa Ginoo, always nilang i-prove ang ilang life, nilang loyalty sa Ginoo. Dili tungod kay perfect, dili tungod kay holy, dili tungod kay obedient, but only through His grace. Amen? That's why, ang First Fruit Sunday, para sa mga nag-commit, exclusively karong hapon, dili ni tungod kay mga maayo ni nga mga tao. Hinay-hinay lang natong nasabtan. Number 1 gyud ka, Lord, sa akong life. Everything sa akong life mapakyas. But I want to prove our loyalty to you. Maunay atong covenant ni Lord.